Para sa ating unang may bahagi sa ating paaralan, para sa talk number 1, ito ay pagbabasa ng Biblia sa Unang Hari, Kabanatang 8, mga talatang 14 hanggang 26. Ito ay babasahin sa atin ni kapatid na Carlos Miguel Enriquez. Kapatid na Enriquez. Magkagayon ay iniharap ng hari ang kanyang mukha at pinasimulang pagpalain ang buong kongregasyon ng Israel. Habang ang buong kongregasyon ng Israel ay nakatayo at sinabi niya, "Pinagpala si Jehovah na Diyos ng Israel na siyang nakipag-usap kay David na aking ama sa pamamagitan ng kanyang sariling bibig at sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay ay nagbigay ng katuparan na nagsasabi, mula ng araw na ilabas ko ang aking bayang Israel mula sa Ehipto, ay hindi ako pumili ng isang lungsod mula sa lahat ng tribo ng Israel upang magtayo ng isang bahay na doon mananatili ang aking pangalan. Ngunit pipiliin ko si David upang mamahala sa aking bayang Israel. At naging malapit sa puso ni David na aking ama na magtayo ng isang bahay para sa pangalan ni Jehovah na Diyos ng Israel. Ngunit sinabi ni Jehovah kay David na aking ama, sa dahilang malapit sa iyong puso na magtayo ng isang bahay para sa aking pangalan, husay ang ginawa mo, sapagkat ito ay malapit sa iyong puso. Lamang ay hindi ikaw magtatayo ng bahay, kundi ang iyong anak na lalabas mula sa iyong mga balakang ang magtatayo ng bahay para sa aking pangalan. At tinupad ni Jehovah ang kanyang salita na sinalita niya, upang tumindig ako bilang kahalilin David na aking ama at umupo sa trono ng Israel. Gaya ng sinalita ni Jehovah at upang maitayo ko ang bahay para sa pangalan ni Jehovah na Diyos ng Israel, at upang makahanap ako ng dako roon para sa kaba ng kinaroroonan ng tipan ni Jehovah na ipinagpagtipan niya sa ating mga ninuno noong inilalabas niya sila mula sa lupain ng Egipto. At si Solomon ay nagsimulang tumayo sa harapan ng altar ni Jehovah sa harap ng buong kongregasyon ng Israel. At iniunan niya ngayon ang kanyang mga palad tungo sa langit. At sinabi niya, O Jehovah na Diyos ng Israel, walang Diyos na tulad mo sa langit, sa taas, o sa lupa, sa ibaba, na nag-iingat ng tipan at ng mailiging kabaitan para sa iyong mga lingkod na lumalakad sa harap mo ng kanilang buong puso. Ikaw na siyang tumupad para sa iyong lingkod na si David na aking ama, niyang ipinangako mo sa kanya. Ano pa tinitiwan mo ang pangako sa pamamagitan ng iyong sariling bibig at sa pamamagitan ng iyong sariling gaway ay tinupad mo. Gaya na sa araw na ito at ngayon, O Jehovah na Diyos ng Israel, tuparin mo sa iyong lingkod na si David na aking ama, yang ipinangako mo sa kanya na sinasabi, walang lalaki mula sa iyo ang aalisin sa harap ko na uupo sa trono ng Israel. Kung ang iyong mga anak lamang ay mag-iingat ng kanilang lakad sa pamamagitan ng paglakad sa harap ko gaya ng paglakad mo sa harap ko. At ngayon, O Diyos ng Israel, maging mapagkakatiwalaan nawa ang iyong pangako Niyako mo sa iyong lingkod na si David na aking ama. Pakisunod. Maraming salamat kapatid na Enriquez sa inyong mahusay na pagbabasa. Kita natin na talagang handang-handa si kapatid na Enriquez. Maayos ang kanyang pananamit at mahusay. Matataas ang kanyang pagbabasa.
Ang kanyang bahagi ay ating sinubaybayan sa Aralin 5. Ito ay ang angkop na sandaling paghinto. At ito ay nagampanan naman ni kapatid na Enriquez dahil siya ay manaka-nakang humihinto kapag siya ay nagbabantas. Ganon din kapag siya ay nagdiriin ng mga susing punto. At ganon din para magkaroon ng pagbabago ng diwa. Mahusay kapatid na Enriquez. So tayo ngayon ay dadako na sa ating susunod na estudyante para sa talk number 2.